Tila nagpabaya raw ang gobyerno kaya maraming nasawi sa mga nagdaang bagyo ayon po yan kay Vice President Sara Duterte. Yan ang banat ng bise sa pagbisita niya ngayong araw sa mga biktima ng bagyo sa probinsya ng Cebu. At para sa update, live mula sa Liloan, Cebu, nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. John, anong nangyari sa pagbisita dyan ni Vice President Sara? Ruth, bumisita nga rito si Vice President Sara Duterte sa Liloan, Cebu na kiramay siya sa mga pamilya na namatayan ng kaanak sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Tino. Nagpaabot rin siya ng ayuda sa mga biktima. 6 na labi ang nakalagak ngayon dito sa Liloan Central School. 3 sa mga ito ay mga minor de edad na tinangay ng tubig baha sa kasagsagan ng Bagyong Tino. Nagpaabot ng tulong si VP Sara kung saan nagbigay ito ng 15,000 pesos sa bawat pamilya ng nasawi, mga pagkain at hygiene kits. Bigyan ng Raseniel Joaquin matapos anurin na rumaragas ang tubig noong manalasa Bagyong Tino. Dahil sa matinding pinsala ng bagyo, iginiti VP Sara na dapat daw imbestigahan at panagutin ang sino mang opisyal ng gobyerno na mapapatunayang nagpabaya sa kasagsagan pananalasa ng bagyo. Yan ay para raw maiwasang maulit pa ang ganitong mga trahedya. Narito ang naging pahayag ng pangalawang Pangulo. Natural na sumama yung loob, magka-trauma, magka-phobia, magalit ang mga tao dahil ang expectation nila is that government will work for them, and in this case they feel as if government failed them, kaya ganun kadami yung namatay at ganun kalaki yung damage. Ruth, bukod dito sa Liloan Central School ay bumisita rin si Vice President Sara Duterte sa Barangay Tiltilon at Barangay Kutkot dito sa Liloan. Sunod naman niyang pupuntahan ang mga evacuation center sa Danao City at Compostela. Ruth. John, sa kabuuan, gusto kong malaman kung ano ang sitwasyon ng mga residente ng Liloan. Kamusta na ba sila? Dahil isa yung lugar nila talaga sa sabi nga, worst hit nitong Bagyong Tino. Ruth, isang linggo matapos nga itong manalasa ang Bagyong Tino ay nilibot natin kanina ang Liloan at Compostela na isa sa mga labis na napinsala ng Bagyong Tino. Nakita natin yung sitwasyon ng mga residente. May mga nanglilimos na sa tabing kalsada nang hihingi ng tulong at mga residenteng may bitbit ang mga karton na nakasulat mensahe na kailangan nila ng tubig at pagkain. Anila ay nahatira naman daw sila ng ayuda ng pamahalaan, ngunit hindi raw ito sapat at ang iba naman ay hindi na talaga naabutan ng tulong dahil nasa liblib sila ng mga lugar. At ang problema kasi nila ay no work, no pay kasi yung mga trabaho nila o pinagtatrabahoan nila ay nagsara rin dahil naapektuhan din ng bagyo. Kaya naman napanawagan nila sa lokal na pamahalaan ng agarang aksyon sa kumakalam nilang sikmura. Yan po ang Express Report ni John Aroa mula sa Liloan, Cebu. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.